Bago ang liwanag, ang buhay ni Lumo sa kadiliman. Sa kailaliman ng dagat, sa isang mundo kung saan walang araw, doon nakatira si Lumo. Dito, ang paligid ay malamig, tahimik at balot ng kadiliman. Wala siyang maraming kasama at ang tanging naririnig niya ay ang malalalim na paghinga ng dagat. Isang paulit-ulit na tunog na nagbibigay sa kanya ng pakiramdam ng kawalan. Madalas, pakiramdam ni Lumo ay parang nakakulong siya sa isang walang katapusang gabi. Wala siyang masyadong makausap at kahit anong pilit niyang lumangoy sa malawak na karagatan, tila hindi siya makarating kahit saan. Sa kadilimang ito, natutunan niyang mamuhay ng mag-isa, ngunit hindi ibig sabihin ay hindi siya nalulungkot. Isa sa pinakamahirap na bahagi ng kanyang buhay ay ang paghahanap ng pagkain. Sa kailaliman, bihira ang dumadaang isda. At kapag may nakita siya, kailangan niyang kumilos ng mabilis o baka makuha ito ng iba. Minsan, araw ang lumilipas nang hindi siya nakakakain. Ramdam niya ang panghihina ng kanyang katawan, ngunit wala siyang magawa kundi maghintay at umasa na may darating na pagkakataon. Pero higit pa sa gutom, ang pinakamasakit ay ang takot. Takot na wala nang magbabago. Lagi niyang tinatanong ang sarili, hanggang kailan ganito? Ganito na lang ba palagi ang buhay ko? Isang paulit-ulit na paghihintay sa wala. At sa tuwing iniisip niyang sumubok pumaitaas, mas matindi ang takot na bumabalot sa kanya. Hindi niya alam kung ano ang naghihintay doon. Maraming kwento ang kanyang narinig. Ang ilan ay hindi na nakabalik. Ang iba'y nawala sa kawalan. Hanggang isang araw, napansin ni Lumo ang bagay na matagal na niyang hindi pinahalagahan, ang kanyang sariling ilaw. Sa gitna ng dilim, ito ang nagbibigay sa kanya ng gabay at liwanag. Napagtanto niyang hindi pala siya kailangang matakot dahil may bitbit siyang ilaw na kahit kailan ay hindi mawawala. Sa unang pagkakataon, natuto siyang makontento. Ngunit habang tumatagal, may bumabagabag sa kanya. Kung ganito kaganda ang liwanag na nasa akin, paano pa kaya ang liwanag sa ibabaw? Biglang sumagi sa isip niya ang mga tanong na matagal na niyang iniiwasan. Ano kaya ang pakiramdam na maranasan ang sinag ng araw? Ano kaya ang itsura ng isang mundo na hindi natatakpan ng kadiliman? At sa sandaling